Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng mga nakakapaninding balahibong mga pasabog sa chapter 1125 ng One Piece. Sana pala'y ilike nyong videong ito at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Kaagad ngang nagsimula ang chapter na to, fam, sa pagpapakita ng pulutong ng mga barkong pandigma ng Marines na ngayon ay naghahanda ng lisanin ng isla ng Egghead. Maririnig natin dito ang ilan sa matataas na opisyal ng Marines na inutusan ng kanilang mga tauhan na ikarga na sa barko ang mga Seraphim sa oras na matapos ng pag-charge ng mga to. Pagkatapos niya na yung mga mechanical sea beast at mga Mark III pacifistas naman ang pinasikaso ng mga nakakataas na Marines. Subalit bago pa nga nila masabi kung ano ang gagawin nila sa mga ito, ay bigla na lang naputol ang kanilang pagsasalita. Sa sumunod na panel naman, fam, ay masayang sinalubong ng mga Cypherpol agents ang mga CP0 na sina Rob Lucci at Kaku sa kanilang pagsakay sa isa sa mga barko ng world government. Mabilis namang napansin ng mga Cypherpol agents na hindi kasama nina Lucci at Kaku si Stacy, kaya kaagad nilang tinanong kung nasa na ang dalaga at kung bakit hindi nila ito kasama. Seryoso namang sumagot si Rob Lucci at sinabing tinapos na niya si Stacy, na labis namang kinagulat ng mga world government agents na nakarinig sa kanya. Kapansin-pansin din, fam, ang naging reaksyon ni Kaku dito, na nananatili lamang na walang imik at tila ba pinipigil ang kanyang pagluha. Bagaman hindi pa natin makukumpirma sa ngayon, fam, kung nagsasabi nga ba ng katotohanan si Rob Lucci, ay meron pa ding posibilidad na pinaslang na niya si Stacy, lalo na kung pagbabasehan natin ang naging reaksyon ni Kaku sa eksenang to. Pagkatapos naman niya ay lumipat na ulit ang eksena sa isa pa din sa mga battleship ng Marines na naghahanda ng umalis sa Egghead. Dito ay makikita natin ang isa sa 5 elders sa Saint Saturn na nakikipagpulong sa mga Vice Admirals tungkol sa naging resulta ng kanilang isinagawang buster call sa isla. Sinabi dito ni Saint Saturn na matagumpay daw nilang napasakamay ang tatlong mahalagang bagay na pinunta nila sa Egghead. Una yung Vegapunk clone na si York. Ikalawa yung dambuhalang utak ni Dr. Vegapunk na Punk Records. At panghuli naman ay yung power station na responsable sa paggawa ng hindi natatapos na ningas ng apoy na Mother Flame. Sinabi ni Saint Saturn na dahil nga sa pagbawi nila sa tatlong bagay na ito, ay magkakaroon na ngayon ng world government ng mapagkukunan ng hindi nauubos na enerhiya. Dagdag pa ni Saint Saturn ay napakaganda na nga daw sana ng resultang ito. Yun nga lang ay sa kabila ng tila perpektong senaryo ay may nagawa pa din silang isang napakalaking pagkakamali. Sa sumunod na panel ay kagad namang humingi ng paumanhin ng mga Vice Admirals sa pag-aakalang ang pagtakas ng grupo ng Straw Hats ang siyang kritikal na pagkakamali na tinutukoy ni Saint Saturn. Sinabi ng mga ito na may tuturing nga daw na isang napakalaking kahihiyan para sa Marines ang kanilang kabiguan na mapigilan sa pagtakas sa isla ang grupo ni Straw Hat Luffy at Jewelry Bunny. At kahit nga daw pulupulutong na ng mga barkong pandigma at libo-libong sundalo ng mga Marines ang pinangunahan nilang siyam na Vice Admirals, ay nabigo pa din silang mapigilang makatakas ang kanilang mga kalabang pirata. Dahil nga dito ay humingi ng permiso ang mga Vice Admirals, napayagan sila ni Saint Saturn na tugisan ang grupo ni Straw Hats at habulin ng mga ito hanggang sa bansa ng Elbaf. Pagkasabi naman ito ng mga Vice Admirals ay kagad silang tinutulan ni Saint Saturn na sinasabing kalimutan na daw ng mga ito ang paghabol nila sa Straw Hats sa Elbaf. Sinabi ni Saint Saturn na hindi daw ang pagtakas ng mga pirata ang kanyang tinutukoy na napakalaking pagkakamali na kanilang nagawa dahil ang tinutukoy niya daw dito ay ang kanilang kabiguan na mapigilan ng pag-broadcast sa mundo ng emergency message ni Dr. Vegapunk.
Sinabi ni Saint Saturn na isa daw malaki at hindi inaasahang trahedya na marinig ng mga mamamayan ng mundo ang emergency broadcast na ito ni Dr. Vegapunk. At bukod pa nga dito, ay may isa pang nakakagulat na bagay ang kanilang hindi inaasahang mangyari. Ito daw famayang bigla ang pagsulpot ng Iron Giant na siya namang nagbigay daan upang matagumpay na makatakas ang Straw Hats at ang kanilang mga kasamahan. Pagkatapos yan may bigla naman nagbalik kay Saint Saturn ng isang alaala na naganap 200 taon nang nakakaraan. Malalaman natin dito na si Saint Saturn pala mismo ang nag-utos sa mga sayantipiko ng panahong yon na wag sundin ang utos ng world government na pasabugin at wasakin ang Iron Giant. Sa kabila nga ng pagtanggi ng mga sayantipiko, ay pinilit pa din ni Saint Saturn na siya ang bahalang pumotekta sa mga ito sa oras na may makalam sa kanilang ginawang pagsuway sa utos ng world government. Naniniwala kasi si Saint Saturn na ang teknolohiya ng Iron Giant ang may hawak ng susi sa hinaharap na tiyak na makakatulong upang mapalakas ang pwersang militar ng Marines. At ito nga ang dahilan kung bakit imbes na wasakin ay pinasuri pa ni Saint Saturn sa mga sayantipiko ang katawan ng Iron Giant nang sa gayon ay mapag-aralan ng siyensya sa likod ng paglikha sa ancient robot na ito. Sa sumunod na panel naman ay lubos-lubos ang naging pagpapasalamat ng mga sayantipiko kay Saint Saturn dahil sa pambihirang pagkakataon na ito na mapag-aralan ang kakaibang teknolohiya na ginamit upang mabuo ang Iron Giant. Sinabi pa nga ng mga sayantipiko na napakalaki nga daw ng kanilang panghihinayang kung basta na lamang wawasakin at itatapon ng pambihirang imbensyon na to na naglalaman ng makabagong kaalaman na hindi pa umiiral sa kanilang panahon. Pagkatapos naman ng maikling flashback na yan ay bumalik na ulit sa kasalukuyan ng kwento kung saan gano'n na lamang ang pagtataka ni Saint Saturn dahil sa loob nga daw ng 200 taon ay hindi man lamang gumalaw kahit 1 sentimetro ang Iron Giant. Subalit bigla na lang daw itong nagkaroon ng buhay nung dumating ang pagkakataon na kinailangan ni Straw Hat Luffy ang tulong nito. Ang malalim naman na pag-iisip na ito ni Saint Saturn ay panandaliang naputol nang bigla siyang tinanong ni Vice Admiral Doberman. Sinabi dito ng Vice Admiral na bilang isang sundalong marine na tapat na naglilingkod sa world government ay nais niya lang daw sanang mabigyan ng linaw ang naging pahayag kanina ni Saint Saturn. Dito ay tinanong ni Vice Admiral Doberman na kung tinuturing daw ni Saint Saturn na isang malaking kabiguan ng hindi nila pagpigil sa pag-broadcast ng emergency message ni Dr. Vegapunk, nangangahulugan daw ba ito na ang mga sinadoon ay pawang katotohanan lamang? Pagkasabi naman ito ni Vice Admiral Doberman ay bigla na lang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Saint Saturn. At sa dulo naman ng panel ay mapapansin natin na bigla na lang pinagpawisan si Vice Admiral Doberman na tila ba may bigla itong naramdamang matinding sakit. Hindi nga nagtagal may makikita natin na bigla na lang tumilapon ang katawan ng Vice Admiral dahil sa biglaang pagputok ng ulo nito. Sa tindi nga ng pinsala na tinamo ni Vice Admiral Doberman ay makikita natin ang dami ng dugo na nagtalsikan mula sa kanyang ulo na siyang ang resulta ng kakaibang abilidad na ginamit sa kanya ni Saint Saturn. Kagad namang napasigaw ang kapwa Vice Admiral ni Doberman na si Guillotine dahil sa labis na pag-aalala nito sa kanya. Kung tutusin ay maswerte pa nga itong si Vice Admiral Doberman dahil hindi tuluyang sumabog ang ulo nito. Di tulad nung sundalong marine na nagmistulang pumutok na lobo ang ulo dahil sa parehong atake na ginamit sa kanya ni Saint Saturn. Sa sumunod na panel naman ay nagkukumahog na tinawag ng iba pang Vice Admirals ang mga medical personnel upang mabigyan ng karampatang atensyong medikal si Vice Admiral Doberman at kagad na maagapan ang masamang kalagayan nito. Maririnig pa nga natin dito na kinailangan muna nilang sampalin ng mga miyembro ng medical team upang magising ang mga ito. Hanggang sa mga oras na ito kasi hindi pa din sila nakaka-recover mula nung mawalan sila ng malay dahil sa epekto ng Conqueror's Haki attack
na pinakawala ng Iron Giant na si Emmet. Sa dulo naman ng panel ay makikita natin na tila ba may kakaibang nangyayari ngayon sa Labo Face. At kapansin-pansin ng mga ulap ay bigla na lang naglabasan mula sa ilalim na bahagi ng punk records. Kaagad ngang naalarma si York sa nakakabahalang pangyayaring ito. Kaya naman dali-dali nitong inimbestigahan ang sanhi ng mabilis at abnormal na pagdami ng island clouds. Dito na nga nadiskubre ni York na bigla na lang dumoble ang produksyon ng island clouds sa hindi pa malamang kadahilanan. At ang mas nakakapagtaka pa nga daw dito ay bigla na ding nawalan si York ng access para makontrol ang Cloud Factory. Dahil dito ay wala ng iba pang paraan na maisip si York upang mapigilan ang paghamok ng Cloud Factory, kundi ang pasabugin ito mula sa malayo. Kasabay naman ang naging desisyon na ito ni York ay ang kanyang paghihinala na ang kanyang kapwa Vegapunk clone na si Edison ang siyang responsable sa biglaang pagloloko ng Cloud Factory. Sa sumunod na panel naman ay malalaman na nga natin fam na tama nga ang suspetsya ni York dahil makikita nating buhay pa pala si Edison at ngayon ay tila ba inaasar pa nito si York na sinasabing mukhang nahuli na daw pala siya ng Tridor na ito. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras si York at kagad niyang pinaputukan mula sa malayo ang Cloud Factory sa pamamagitan ng isang makabagong bazooka. Sa unang tingin ay tila ba nagtagumpay si York sa pagpigil nito sa pinaplano ni Edison. Subalit sa kabila nga ng pagpapasabog ni York sa Cloud Factory ay bigla na lang nitong nasabi na niisahan siya ni Edison. At sa dulo nga ng panel ay makikita natin ang isang nakakagulat na pangyayari kung saan wala na pala ngayon ang itaas na bahagi ng punk records dahil tuluyan na nga itong lumipad papunta sa itaas ng mga alapaap. Sa puntong ito na nasambit ni York na nagtagumpay si Edison sa pagkuha nito sa punk records. At pagkatapos naman ng nakakatawang twist na yan fam, ay bigla na lang lumipat ang eksena sa tahanan ng mga Celestial Dragons, ang Holy Land Marijua. Dito ay maririnig natin ang samot-saring mga reaksyon ng mga Celestial Dragons tungkol sa malalaking mga revelasyon na pinakawalan ni Dr. Vegapunk sa kanyang emergency broadcast. Ang karamihan sa mga Celestial Dragons ay hindi matanggap na totoo ang lahat ng mga sinabi ni Dr. Vegapunk. Ang iba naman ay nagdadahilan at sinasabing hindi naman daw sila maapektuhan ng paglubog ng mga kontinente sa ilalim ng karagatan dahil nakatayo ang Marijua sa tuktok ng Red Line na siyang pinakamataas na bahagi ng mundo. May ilan naman na hanggang ngayon ay hinahanap pa din si Akainu at tinatanong kung bakit hindi pa din ito kumikilos para hulihin si Kuma at pagbayarin ito sa kanyang ginawang pagwawala sa Marijua. Sa ibang parte naman ng Holy Land ay makikita natin ang pagrereklamo ng isang Celestial Dragon dahil imbes na ang in-order niyang karne ng baka ay ulam na isda ang inihain sa kanya. Kagad namang humingi ng tawad ang matandang tagapagluto at sinabing matagal na daw silang naubusan ng stock ng karne ng baka kaya tanging isda na lamang ang kanilang maaaring ihain. Sa kabila naman ng maamong paghingi ng paumanhin ng lolo na chef ay binaril pa din ito ng Celestial Dragon at sinabing ngayon lamang daw siya napahiya ng ganito sa buong buhay niya. Pagkatapos niyan may makikita natin na ganito na din pala ang sitwasyon sa iba pang bahagi ng Marijua. Kaya naman nagsisimula ng magpanik ang mga Celestial Dragons dahil napapansin na nila ang pagkakaroon ng krisis na dulot ng kawalan nila ng pagkain. Nakakatawa pa nga ang naging reklamo ng isa sa kanila na sinasabing 2 beses lang daw siya nakakain kahapon at ang mas malala pa daw doon ay hindi din siya pinayagang kumain ng merienda. Sumagot naman ang kasamahan nito at sinabing hindi daw talaga katanggap-tanggap ang nararanasan nila ngayon dahil ang pakiramdam nila ay tinatrato na sila bilang mga daga. Sumigaw naman ang isa pang Celestial Dragon at tinatanong kung simula na daw ba ito ng taggutom sa Marijua. Nagngingit-ngit namang sumagot ang isa at sinabing kailangang parusahan ng kamatayan ng sino mang responsable sa nangyayaring krisis.
Hindi naman na kontento dito ang karamihan at sinabing hindi daw sapat ang kamatayan lang dahil habang buhay daw na paghihirap ang nararapat na maging parusa sa may sala na may kagagawan sa nagaganap na taggutom ngayon sa Holy Land. Sa pagkakataong ito naman may lumipat na ang tagpo sa Pangeas Castle sa loob ng Room of Authority kung saan madalas nating nakikitang nagpupulong ang mga miyembro ng 5 Elders. Habang nasa gitna nga ng pag-uusap ang mga elders na sina Saint Warkery, Saint Neusturo, Saint Mars at Saint Jupiter, ay bigla na lang pumasok sa silid si Saint Figurland Garling. Kagad namang kinwestiyon ng mga elders ang tila baka bastusan na ito ni Saint Garling, kaya tinanong nila ito kung ano ba sa tingin nito ang kanyang ginagawa at bakit bigla na lang niyang pinasok ang Room of Authority nang hindi humihingi ng pahintulot sa kanila. Kagad namang sumagot si Saint Garling at diretsahang sinabi na naparito daw siya dahil sa mahalagang utos na kanyang natanggap. Napatanong naman si Saint Warkery kung anong utos daw bang tinutukoy nitong si Saint Garling at kung kanino daw ba nanggaling ang sinasabi nitong utos. Pinuna naman ni Saint Jupiter ang walang galang na tono ng pananalita ni Saint Garling, habang si Saint Mars naman ay pinaalalahanan si Garling ng dapat niyang iasal sa harapan nilang mga elders. Kapansin-pansin naman dito ang katahimikan ni Saint Neusturo na tila ba natutunugan na nito kung ano ba ang ibig sabihin ng biglaang pagsulpot ni Saint Garling sa loob ng Room of Authority. Isang interesanteng bagay din palang mapapansin natin dito at ito ay ang pagbabago ng itsura ni Saint Garling na mula nga sa dati nitong kasuotan ay naging kapareho na ito ngayon ng pananamit ng 5 elders na nakasuot ng Americana o yung kulay itim na suit and tie. Sa sumunod na panel naman may dinetalye na sa wakas ni Saint Garling kung ano nga ba talagang mahalagang kautusan na kanyang natanggap. Sinabi dito ni Saint Garling na mula nga daw sa araw na ito ay mapapasailalim na ng kanyang direktang pamumuno ang Vega Panglo na tinatawag na York. Ito daw ay sa kadahilan ng kakatalaga lamang sa kanya ngayon bilang bagong warrior god of science and defense. Pagkasabi nga nito ni Saint Garling ay umupo na siya kaharap ng mga elders. Napatanong naman si Saint Mars kung ang ibig sabihin ba ng lahat ng ito ay... Subalit bago nga matapos ang gusto sanang sabihin ni Saint Mars, ay naputol ito kaagad nang bigla na lang magsalita si Saint Garling. Sinabi nito na ang buong mundo ay makakaranas ng napakatinding kaguluhan. Isang malaking kaguluhan na hindi pa nagaganap sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. At sa puntong ito na nga sinabi ni Saint Garling na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapabuti ang kalagayan ng mundo. Sa tulong na din syempre ng kanyang mga kapwa elders. Sa eksenang yan na nga opisyal na pinakilala ng narrator ng kwento si Saint Figurland Garling bilang warrior god of science and defense at siyang pinakabagong miyembro ng 5 Elder Stars. Pagkatapos naman ng nakakagulat na anunsyong ito ay muling bumalik ang chapter sa isla ng Egghead kung saan mula nga sa malayo ay kagad nating maririnig ang napakalakas na pagsigaw ni Saint Saturn na tila ba meron itong tinitiis na malalang sakit. Kasabay naman ng sumisigaw na pagdaing ni Saint Saturn ay ang mga pag-aalala ng mga Vice Admirals na nakapaligid sa kanya na takang-taka kung ano bang biglang nangyari ngayon sa Elder. Sa sumunod na panel naman ay makikita natin na kasalukuyan na palang nababalutan ng itim na apoy ang buong katawan ni Saint Saturn na ngayon ay umuungol na sa sobrang tindi ng sakit na kanyang nararamdaman. Nataranta naman ang mga Vice Admirals at nagmamadaling hinagilap ang mga medical personnel na hanggang ngayon ay hindi pa din pala magising-gising. Ang iba naman sa mga Vice Admirals na ito katulad na lang ni Vice Admiral Dahl ay labis na nasindak sa kanilang nasasaksihan at hindi nga nila may paliwanag kung ano ba ang kanilang nakikita sa mga oras na ito. Mabilis namang nagpanik ang mga natitirang Vice Admirals sa pag-iisip na silang malalagot sa oras na may mangyari sa isa sa pinakamataas na individual na namumuno sa mundo.
Ang ilan naman sa mga ito ay tinatanong kung ang pagdurusa ba ngayong nararanasan ni Saint Saturn ay epekto ng isang nakakamatay na sakit, at ang iba naman ay nakiusap kay Saint Saturn na kung maaari ay sabihin nito kung anong kailangan nilang gawin para maging maayos ang kanyang kalagayan. Sa kabila naman ng pagsusumikap ng mga Vice Admirals na malaman ang dapat gawin, ay nagpatuloy sa pagsigaw si Saint Saturn. At ngayon nga may isang kakilakilabot na tagpo ang ating masasaksihan. Dito ay bigla na lang bumilis ang pagtanda ni Saint Saturn, kung saan halos matuyo ng kanyang ulo at katawan, habang patuloy pa din siyang nilalamon ng kulay itim na apoy, at hanggang ngayon ay hindi pa din siya tumitigil sa kanyang pagsisisigaw. Dito ay hindi makapaniwala si Saint Saturn na bigla niyang mapagtanto kung sino ba talaga ang may kagagawan ng matinding sakit na kanyang nararanasan, habang ang mga Vice Admirals naman ay nanigas na lamang sa takot dahil nga sa makapanindig balahibong eksenang kanilang nasasaksihan. Sa puntong ito na nga sinigaw ni Saint Saturn sa kanyang isipan ang isang nagmamakaawang pagdaing na sinasambit ang pangalan ni Imsama. Mula naman sa malayong lugar ng Marishwa ay narinig ni Saint Saturn ng puspos sa galit na tinig ni Imsama. Sa pamamagitan nga ng kanyang isipan ay kinausap ni Imsama si Saint Saturn at tinanong ito kung bakit niya inayaang makatakas si Joy Boy. Muli namang nagmakaawa si Saint Saturn para sa kanyang buhay at sinabing masyado daw kakaiba ang kapangyarihan ni Joy Boy at labis daw siyang nagulat sa mga hindi inaasahang bagay na kaya nitong gawin. Matapos naman itong masambit ni Saint Saturn ay bigla na lang sumabog ang buo niyang katawan, at mula nga sa malayo ay makikita natin ang isang malaking alab ng apoy na tuluyan nang lumamon sa katawan ng elder. Kapansin-pansin din na ang mga itim na kidlat na lumalabas mula sa alab ng itim na apoy ay tila ba nagsasabi sa atin na isang malakas na Conqueror's Haki attack ang ginamit ni Imsama upang magsilbing parusa sa kapalpakan na ginawa ni Saint Saturn. Isang malakas na sigaw naman ang ating maririnig mula kay Saint Saturn, at pagkatapos nito ay makikita na natin kung gaano kalakas ang naganap na pagsabog, dahil maging ang mga Vice Admirals ay nagsitalsika na rin sa tindi ng impact ng pagsabog ng katawan ni Saint Saturn. Pati nga ang mga bahagi ng battleship na kinaroroonan ni Saint Saturn ay nagtamo rin ng pinsala dahil sa sobrang lakas ng naganap na pagsabog. Hindi naman nagtagal ay unti-unti nang nawala ang itim na apoy na bumabalot sa katawan ni Saint Saturn, at pagkatapos na mawala ang apoy, ay dito na tumambad sa harapan ng mga Vice Admirals ang kalunos-lunos na sinapit ni Saint Saturn, na tanging mga kalansay at buto na lamang ang naiwan pagkatapos ng masalimuot niyang pagdurusa bago ang kanyang kamatayan. Napangangat na tulala na nga lang sa labis na pagkabigla ang mga Vice Admirals dahil sa nakakatakot na serya ng mga pangyayari na kanilang nasaksihan. Pagkatapos naman ng malahor na pelikulang eksenang yan ay pinakita naman ngayon sa chapter kung ano na ba ang nangyari sa kalilipad lang kanina na higanteng utak ni Dr. Vegapunk na punk records. Dito may maririnig natin ang mga tinig ng mga clones ni Dr. Vegapunk na sina Shaka, Atlas, Pythagoras at Edison. At base nga dito ay mukhang ang pisikal na katawan lang pala ng mga clones na to ang siyang nasira, at ang kanilang kaisipan ay patuloy pa ding nabubuhay sa loob ng punk records. Una na nga ditong nagsalita si Shaka na sinasabing mukhang hindi daw pala nila naisama ang Labuffy sa kanilang pagtakas. Sumagot naman si Atlas at sinabing sayang nga daw at kung hindi dahil sa traidor na si York ay naisama sana nila ang buong Labuffy sa kanilang paglipad. Nagsalita naman si Pythagoras at sinabing nakakaabot daw ang signal ng punk records sa buong mundo, kaya siguradong magagawa pa ding ma-access ni York ang mga nilalaman ng punk records kahit saan pa sila magpunta. Sumagot naman si Edison at sinabing mas mabuti na din daw ang kanilang ginawang pagtakas ng punk records papalayo sa Egghead,
kesa daw mapasa kamay din ni York pati na ang pasikal na anyo nito. Dagdag pa ni Edison ay kailangan daw nilang gawin ang lahat para maingatan ng punk records hanggang sa dumating ang panahon na maging handa na ang mga tao para tanggapin ang malawak na impormasyon at malalim na karunungan na nilalaman nito. Sumagot naman si Shaka at sinabing nga abutin pa daw siguro ng 500 taon bago dumating ang panahong yun. Pagkasabi naman ito ni Shaka ay tinanong niya si Edison kung mga roaming clouds ba ang ginamit nito para mapalipad ang punk records. Sumagot naman ulit si Edison at sinabing yun nga daw ang ginamit niya dito. Kaya naman malaya na sila ngayong libutin ng buong mundo, lalo na at ang alam ng mga tao ay namayapa na si Dr. Vegapunk. Sinabi naman ni Pythagoras na wala na sila ngayong pondo, kaya hindi na sila makakagawa pa ng mga bagong imbensyon dahil nga sa kakulangan ng mga materyales. Sumagot naman si Edison at sinabing hindi daw problema ang kawalan nila ng pondo dahil may malalapitan naman daw sila na may tuturing nilang kanilang kaibigan. Sa sumunod na panel naman may makikita natin sa Edison na tila ba may kinukumpuni sa kanyang katawan at kapansin-pansin na naayos na ang naiwang pinsala sa kanyang ulo dahil wala nang nakabalot na benda dito. Kung matatandaan kasi natin may nagkasira-sira ang katawan ni Edison nung tinawid niya ang Frontier Dome at sinakripisyo ang kanyang sarili. Matulungan lang ang Straw Hats na ligtas na may takas ang kanilang barko papalayo sa Egghead. Pagkatapos naman yun may makikita na natin kung ano nga bang kinukumpuni ni Edison. At ito pala yung pinagsama-samang bahagi ng kanyang mga kapwa Vegapunk clones sa isang katawan. Dito nga may makikita natin ang bagong katawan ng 4 na Vegapunks na binubuo ng ulo ni Edison, paa at katawan ni Shaka, kanang kamay ni Pythagoras at kaliwang kamay naman ni Atlas. Hindi naman napigilan ni Atlas na matawa sa kakatwang itsura ng kanilang bagong katawan, habang si Shaka naman ay pabirong sinabi na matagal na palang gustong maging matangkad ni Edison dahil pinili nito na gamitin ang kanyang paa at katawan. Kaagad namang pinatahimik ni Edison si Shaka na tila ba nainis sa naging komento nito. Nirekomenda naman ni Atlas na itapon na nila ang mga spare parts ng katawan ni York na siya namang kaagad na sinang-ayunan ni Edison. Habang nagaganap naman ang pag-uusap na ito, ay makikita natin ang iba't ibang mga bahagi ng katawan ng mga Vegapunk clones na maayos na nakapatas sa isa sa mga silid sa loob ng punk records. Sa sumunod na panel naman ay may tinawagan sa Dandan Mushi si Edison. Ito na marahil yung kaibigan na tinutukoy niya kanina na maaari nilang lapitan at pwedeng makatulong sa kanila ngayong hindi na sila pinopondohan ng world government. Kaagad namang sumagot ang nasa kabilang linya at pagkatapos ay nagpakilala na nga si Edison bilang si Dr. Vegapunk. Napasigaw naman sa takot ang kausap ni Edison dahil ang buong akala nito ay nasawi na si Dr. Vegapunk sa naganap na Egghead incident. Makikita na nga natin dito na si Haredas pala ng Witheria ang kaibigan na tinutukoy ni Edison. Kung matatandaan natin si Haredas ang nagsilbing mentor ni Nami sa 2 taong time skip na nangyari sa kwento. Sa huling bahagi naman ng chapter ay lumipat na ulit ang eksena papunta sa Kamabaka Queendom na nagsisilbing main headquarters ng Revolutionary Army sa kasalukuyan. Dito may maririnig natin ang iba't ibang reaksyon ng mga miyembro ng Revolutionary Army sa katatapos lang na emergency broadcast si Dr. Vegapunk. Ang isa nga sa mga ito ay nangangamba kung ano na ang mangyayari sa kanila kapag natupad ng nakaambang malaking trahedya na paglubog ng buong mundo sa ilalim ng karagatan. Sumagot naman ang isa sa mga ito at sinabing hindi siya maaaring mamatay dahil lamang sa tubig dahil marunong naman daw siyang lumangoy. Natakot naman ang isa sa kanila at tinanong kung mamamatay na daw ba sila. Sa dulo naman ito ay maririnig natin ang tinig ni Koala na pinapaliwanag sa kanyang mga kasama
na walang sino man sa kanila ang nakakaalam ng mga nilalaman ng mga naging revelasyon ni Dr. Vegapunk sa kanyang emergency broadcast. Sinabi ni Koala na meron daw palang malawakang digmaan na naganap sa loob ng Void Century at sa pandaigdigang digmaan na ito na nga daw ginamit ang mga ancient weapons. Sinabi din niya na ang paggamit nga sa mga ancient weapons na ito ang siyang dahilan ng pagtaas ng level ng tubig sa karagatan ng 200 metro na nagdulot naman ng paglubog ng mabababang kontinente sa mundo. Dagdag pa niya ay kung sino man daw ang siyang makakakuha sa One Piece treasure ay hindi lamang ang tatanghalin bilang bagong hari ng mga pirata, kundi siyang magkakamit ng kapangyarihan na makontrol ang mga mapaminsalang ancient weapons. Sumagot naman ang commander ng East Army na si Bello Betty at sinabing hindi sila dapat magsawalang kibo lamang at basta na lang maghintay sa mga susunod na mangyayari. Kasabay naman ang naging pahayag na ito ni Bello Betty fam ay makikita natin na ang nagaganap na pag-uusap na ito ay isa palang malaking pagpupulong na kinabibilangan ng matataas na opisyal ng Revolutionary Army. Sa sumunod na panel ay muli naman nating makikita si Bello Betty na ngayon ay pinagbubulay-bulayan ng magaganap na paglubog ng buong mundo sa ilalim ng karagatan. Nagsalita naman si Sabo at sinabing kaya naman daw pala pinili ng mga naunang Celestial Dragons na manirahan at itayo ang Marijua sa tuktok ng Red Line dahil ito nga daw ang pinakamataas na parte ng mundo. Ipinapansin din naman ni Ivankov ang tungkol sa mga naglalakihang tulay na pinagawa ng world government sa kanilang mga alipin, katulad na lang ng Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf, at Bourbon Wolf. Sinabi ni Ivankov nang nakatakdang paglubog ng mundo sa karagatan ang dahilan kung bakit sa nakalipas na 700 taon ay pinwersa ng world government ang hindi mabilang na mga alipin na itayo ang mga higanteng tulay na to. Sunod namang nagsalita ang commander ng North Army na si Karasu at sinabing ngayon daw ay nabibigyan na ng linaw ang mga naging aksyon ng world government sa nakalipas na panahon. Kagad naman siyang sinang-ayunan ng commander ng South Army na si Lindbergh at commander ng West Army na si Morley. Sa dulo naman ng panel ay si Drago na ang siyang nagpahayag ng kanyang saloobin tungkol sa seryosong usapin na to, na sinasabing ang problema daw sa naging malaking revelasyon ni Dr. Vegapunk kay ito. Hindi ang lahat ng mga tao ay magiging mapayapa sa gagawin nilang pagtugon sa nakaambang matinding trahedya. Ang karamihan daw sa mga ito ay kikilos para sa kanilang pansariling kapakinabangan at ito daw ang dahilan kung bakit kailangan na nilang pakilusin ang buong pwersa ng Revolutionary Army upang mapagtagumpayan na ang kanilang pinaglalaban. Sinabi ni Dragon na kailangan daw nila itong may sakatuparan bago magsimula ang digmaan para makuha ang mga ligtas na lugar sa mundo. Ipinunto din nga dito ni Dragon Fam na ang mga ordinaryong mamamayan mismo ang siyang maglalaban-laban para magarantiya ang kaligtasan ng kani-kanilang mga sarili. Grabe fam, mukhang sa wakas ay mapipwersa ng gumawa ng aksyon si Dragon at kasama na din syempre dyan ang pagkilos ng buong Revolutionary Army. At ngayong si Saint Figureland Garling na ang bagong tinanghal na elder, mangangahulugan kaya ito ng posibleng paghaharap nila ni Dragon sa hinaharap? Kung ganun fam, sino naman kaya sa 5 elders at marines ang siyang makakaharap ni Sabo at ng iba pang Revolutionary Army commanders? Siguradong magiging maganda ang mga laban na yan, fam. Lalo na't nagkaroon na tayo ng kaunting pasilip sa nangyaring paghaharap ng mga Marine Admiral na sina Fujitora at Ryukugyu laban sa mga Revolutionary Commanders na sina Karasu at Morley. Kayo, fam, ano-anong mga matchup pa ang gusto nyong makita sa final saga na to ng kwento? At ano nga kayang tinataglay na Devil Fruit abilities sina Dragon at Saint Garling? Pero alam nyo fam, hindi pa dyan natatapos ang matinding hype at excitement dahil nandito na ang mga pasilip natin para sa paparating na Chapter 1126.
Pagkatapos nga nadurugin ni Shanks ang buong Kid Pirates, ay isa na namang pirate crew mula sa bagong henerasyon ang nakaharap ni Shanks at ng kanyang crew. Sa chapter na to na natin masasaksihan fam ang pagtotoo sa pagitan ng Red Hair Pirates at ng isa sa mga miyembro ng Grand Fleet ni Luffy. Walang iba kundi ang Bartolomeo Pirates. Katulad nga ng inaasahan ng lahat ay madali lang natalo ang crew ni Bartolomeo. At pagkatapos nito ay isa namang nakakamanghang pangyayari ang ating masasaksihan kung saan binigyan ni Shanks ng lason si Bartolomeo at inutusan nito na palihim na ipainom ang lason kay Luffy. Dito nga fam may nagtakda ng isang buwang palugit si Shanks upang magawa ni Bartolomeo ang paglason kay Luffy. Subalit sa halip na gawin ito ni Bartolomeo ay siya na mismong uminom ng lason, may ligtas lamang ang kanyang iniidolong pirata na si Straw Hat. Mabuti na lang fam at peke lang pala ang lason na binigay ni Shanks kay Bartolomeo. At ang totoo pala talaga ay sinusubukan lang ni Shanks si Bartolomeo kung totoo ba talagang tapat ito kay Luffy. Grabe, sobrang nakakaantig talaga ng pusong pinakitang katapatan dito ni Bartolomeo. At ganun din naman ang ginawang pagsubok sa kanya ni Shanks. Mapatunayan lang kung tapat talaga ang mga tagasunod ni Straw Hat. Pero ano nga kaya ang magiging reaksyon ni Luffy kapag nalaman niyang nangyaring laban sa pagitan ng Red Hair Pirates at crew ni na Bartolomeo? Paano kaya kung makarating din ang pangyayaring ito sa iba pang miyembro ng Straw Hat Grand Fleet? Maaari kayang maging mitya ito para rumesbak ang Grand Fleet ni Luffy? Lalo na't hindi naman alam ng Grand Fleet na malapit na kaibigan talaga ni Luffy si Shanks. Pagkatapos naman yan fam ay dito na nga nagtangkang tumakas ang crew ni Bartolomeo. Subalit habang naglalayag na nga ang barko ng mga ito papalayo sa Red Hair Pirates, ay doon din naman sila pinuntirya ng isa sa mga Yonko commanders nito na si Yasop, na kagad namang nakapagpasabog sa kanilang barko. Ganon pa man ang nangyari fam, may makakatiyak pa din tayo na hindi pa dito nagtatapos ang kwento ni Bartolomeo at ng kanyang crew dahil siguradong magbabalik pa sila para suportahan si Luffy sa magaganap na malaking digmaan laban sa world government. Sunod namang pinakita sa chapter ang isa pa sa mga 4 Emperors of the Sea na si Blackbeard na ngayon ay nagbabalik na sa kanyang teritoryo na Pirate Island Beehive. Dito nga fam, may makikita nating pinapagalitan ni Teach ang isa sa kanyang Titanic captains na si Avalo Pizarro dahil hinayaan nitong makatakas si Kobe. Pero kung si Avalo Pizarro ay nakatikim ng sermon kay Blackbeard, ay kabaliktaran naman ang naging eksena pagdating kay former Marine Admiral Aokiji dahil sa halip nga na bulyawan ay pinuri niya pa ito at kinongratulate dahil nagawa nitong mahuli ang buhay na alamat ng Marines na si Vice Admiral Garp. Pagkatapos naman yan fam, may isa na namang napakatinding pasabog ang ating masasaksihan dahil 2 araw nga pagkatapos ng mga pangyayari sa Egghead ay bigla-bigla na lang naglaho ng parang bula ang barko ng Straw Hats. Sa gitna nga ng paglalayag ng Thousand Sunny patungong Elbaf, ay bigla na lang itong nawala sa gitna ng karagatan. At malalaman natin sa chapter na to, na kasama ding nawala ng Thousand Sunny ang mga Straw Hats na nakasakay dito na sina Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Chopper at Usopp. Samantalang ang mga natitira namang Straw Hats na sina Robin, Jinbei, Frankie at Brook ay kasalukuyan pa ding kapiling ng Giant Warrior Pirates sa kanilang barko kasama sina Bonnie, Kuma at ang Vega pang clone na si Lilith. Dito nga fam ay hindi makapaniwalang natitirang Straw Hats at Giants sa biglang pagkawala ng Sunny. At sa dulo naman ng chapter ay makikita na natin si Nami na nagising sa loob ng isang medyo kakaibang kwarto. Kung pamilyar kayo fam sa laruan ng mga bata na Lego blocks, ay ganitong ang pagkakagawa ng nasabing silid. At ang matindi pa nga dyan fam, ay iba na din ngayon ang kasuotan ni Nami, na malaki ang pagkakahawig sa kasuotan ng mga Vikings, kagaya na lang kung paano manamit ang mga Giants. Grabe fam, mga pasili pa lang ang mga yan pero sobrang tindi na ng mga pasabog na aabangan natin sa paparating na chapter sa linggong to.
At syempre, may isa pang magandang balita dahil wala ulit break ang One Piece manga next week. Kaya naman talagang tuloy-tuloy lang ang pagsasaya nating mga One Piece fans. Ano sa tingin niyo, fam? Sino nga kaya ang responsable sa misteryoso at biglang pagkawala ni na Luffy? Ito na kaya ang individual na naghihintay sa baybayin ng Elbaf? Kung ganon, ay paano kaya nito nagawang mapaglaho ang barko ng Straw Hat sa gitna ng karagatan? At ano naman kayang magiging reaksyon ng Straw Hat sa oras na malaman nila ang nangyari kay Bartolomeo at ang naging laban nila ng Red Hair Pirates? Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!